Salamat sa Panginoon dahil nandiyan ka ngayon. Praise God. So, pwede bang ibati muna ng isang pinagpalang umaga ang katabi natin? Baka kasi wala pang bumabati niyan mula nung kanina pa. Sa ngitaan mo na rin din. Yun. So, ngitiin natin, no? So, yun. Praise God. So, God is good all the time. Amen. Praise God. So, yun. Hallelujah. So, yun po. At salamat sa Panginoon dahil may mga alam ko may mga kanya-kanya tayo mga struggle, nasabi na ano na sa testimony natin, 'di ba? But I'm sure may gagawin at may ituturo sa araw na ito ang ating Panginoon at kahit kahit nga bumabagyo, so andito tayo ngayon. Salamat sa Panginoon dahil nandiyan ka, nakakalakad ka pa, nakakahinga ka pa ng maayos. So, hindi natin alam yung iba ngayon sa part ng Bicol, sa Catanduanes, so sobrang hirap po. So, makikita natin sa balita ngayon na sobrang hirap sila, bumabaha na do'n. But praise God dahil nandito tayo ngayon at yun din po, isa rin po sa ah ano ko rin, encourage sa bawat isa na idalangin natin yung mga kababayan natin do'n, kung saan mang dako ng Pilipinas na nasalanta ngayon ng bagyo or ngayon ay kasalukuyang sinasalanta ng bagyo. Sama natin sila at ang buong Pilipinas na tayo po ay ma-overcome po natin yung pinagdadaanan nating struggle sa mga panahon ngayon. Sama po natin sa personal nating panalangin. So isa po sa pinakamagandang gawin natin is kung hindi natin sila maabot personally, sama natin sa panalangin. Praise God. So yun po, sama po natin yun. So yun po, bago po ako magsimula sa pinaka-mismong topic natin ngayon, ah, share ko lang 'tong personal testimony ko, short testimony, and at the same time, it's my personal experience din. So, sa hindi po nakakilala sa akin, ako po yung isang fisherman. So, ah, yun po yung pinakahanap buhay namin doon kasi nakatira po kami sa isla, sa Masbate. Isang isla do'n at 14 years old pa lang po ako, sumisisid na po ako sa dagat. Since nga po natigil ako ng pag-aaral at yun nga, since medyo bulakbol tayo, hindi tayo, walang purpose sa akin yung pag-aaral before. So that's why, ang nangyari, wala namang pera sa ano, sa school, sa pag sa pag-aaral. Kaya sabi ko, hindi, mag-aano na lang ako, titigil ako ng pag-aaral at yun, naghanap buhay, tumulong sa pamilya, although marami tayong kalokohan, life is go on. So, yun po, back to ano tayo. So, yun nga, at since yun nga po ay natuto po ako sumisid sa batang edad, 14 years old pa ako that time kasi tumigil pa ako first year uh, high school. And then, natuto po ako ah, sumisid sa dagat. So, more or less po yung sinisisid namin gamit yung compressor po ay 40 to 50 meters. So, imagine niyo po mga 10 hanggang 15 palapag na building from sa taas, from the high to down, from the bottom. So, yun na nga po at yun yung nagiging hanap buhay namin noon at gamit yung compressor tapos yung hose. So, imagine niyo po, gamit yung compressor tsaka hose 'no, tsaka nakakonekta po siya sa makina, sa machine. So, may bangka dun, sususid kami. Tapos, ah, more or less po nagtatagal kami, minsan nga po 8 hours ilalim ng dagat. So, minsan 'pag wala, ahon agad, lipat sa ibang, ah, sinasabi namin dun, yung parang area na pinupuntahan namin. So, yun po at one time po napapunta po kami sa isang isla, dun po kami dumayo. Dun po is, nung time na yun gabi kami po sumisid, gabi. So, malakas yung current
ng dagat, ng tubig sa part na yon at para siyang baha. Pag gano'n ka, hindi ka makakadiretso, dapat mo talagang diskartehan pag gano'n-gano'n yung langoy. So, ang nangyari do'n since gabi siya at, malalim din nun, siguro mga 50 meters siguro ang lalim. Malalim talaga siya at malakas yung current. Ang nangyari po, lumalangoy ako mga siguro 3 hours na ako sa ilalim. And then napansin ko, bakit hindi na ako makagalaw, 'di na ako pabalik-balik na lang ako dun sa ano, sa area or sa lugar na nilalangoyan ko. So, nagtaka ako, bakit kaya 'di ako makagalaw? Bakit sobrang sobrang higpit na kasi ng hose from dito sa bangka. Ang nangyari, nahihila na ako nung bangka namin at the same time po, may naghihila din na sa'kin dun sa kabila. Oh, anong nangyari? So, yun, medyo ano pa ako, umangat ng konti. Hanggang sa, yung time na yun, may huli na pa ako eh. Marami na rin po akong huli nung time na yun. So, nung umangat po ako konti, nakita ko may lambat. So, ang nangyari po pala is, napasok po ako sa lambat. Nahuli ako sa net. Kasi doon po sa amin, pag gabi, yung pangmalaking isda. So, inaano nila yun. Doon din sila nangingisda tapos malaking lambat. So, ang nangyari po doon is napasok po ako sa isang lambat at ayun na nga, habang yung current is papunta doon, yung bangka nila is papunta rin doon at hila-hila ako tapos yung bangka namin is naka-angkla lang na andun yung hose ko. Hila-hila din ako kasi papunta doon eh. Ang nangyari, sabi ko, buti na lang, praise God, hindi po ako nataranta. Although, grabe ang takot ko nung time na yun kasi 14 years old po. Imagine. Tapos, nasa ilalim ka ng dagat, napakadilim. Sobrang dilim po, sabi ko. Ako, kung mabubuhay man ako nito, ewan ko na lang. So, nung time na yun, di pa ako nataranta. Although, ang takot, grabe, sobrang takot ko nun. Kasi sa batang edad ko pa lang, naranasan ko yung mga panahon na yun. So, ang ginawa ko po, sabi ko, kasi may mga huli na ako, may dala-dala pa akong ano, pampana, tapos mga net namin na lalagyanan ng isda kung ano-anong pwede naming mahuli na naibenta namin. So, meron na siyang laman. Ang ginawa ko para lang ako makalabas dito sa lambat, pinangtanggal ko lahat, pati yung pang-plastic na pang-palubog, tinanggal ko lahat yun. Ang ginawa ko, ang tinira ko na lang, which is gabi nga, yung flashlight, tsaka yung hose, which is yung nagbibigay buhay sa akin habang nandun po ako sa ilalim. Kasi kung wala yun, sabi ko, kung mabibitawan ko man tong flashlight, may hose pa rin ako, mabuhay pa rin ako, pero pag nandun naman ako sa taas, tapos wala akong flashlight, tapos sobrang dilim, possible pa rin na mawala ako. Kasi sobrang lakas po ng alon, sobrang lakas ng current. Sabi ko, hindi ko to bibitawan yung dalawang bagay na. Ano man ang mangyari, itong flashlight, tsaka yung hose na nagbibigay buhay sa akin, hindi ko tong bibitawan. So, binitawan ko lahat ng huli ko, lahat ng kung ano nung dala-dala ko sa ilalim, binitawan ko lahat yun. Sabi, mawala ng lahat ng to, hindi ko to bibitawan, tong dalawang bagay. So, bakit ko po nakwento ito? Kasi related po ito. It's relevant sa mga pag-uusapan natin yun. Sa title natin yun. So, sabi ko nga, bitawan mo na lahat. Bitawan mo na lahat. Huwag lang yung nagbibigay buhay at nagbibigay liwanag sa buhay. Amen? Amen po ba? Praise God. So, yung time na yun, binitawan ko lahat. Pero yung nagbibigay buhay sa akin, pati yung light na pwede kong magamit para ikaway ko pag nakaahon ako, yun yung nga hindi ko binitawan. So, yun po. Di ko na po ito papatagalin. Amen? Praise God. So, ang pag-uusapan natin ngayon, entitled, Light into Life. Praise God. Hallelujah. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon sa oras na ito? Kahit, bagamat malamig, no? Kanina nga, praise and worship, kahit malamig, ramdam ko yung init ng Panginoon eh. Ramdam ko yung init ng presensya ng Panginoon. Kahit bumabagyo, no? Hindi ko iniinda yung lamig. Kasi alam ko ang Panginoon. Nandito siya ngayon.
hihipo siya ng puso ngayon at magtuturo siya ngayon, magbabago siya ng buhay ngayon, magta-transform siya ng buhay ngayon. Hindi ka lalabas diyan na wala lang, 'no? Hindi ka nandiyan para wala lang. Hindi ka nandiyan para nakaupo lang, 'no? Sabi nga, nagsimba ka na nga lang, nagsimba ka na rin lang, sumamba ka na ngayon sa Panginoon. Amen? Sumamba ka na. Praise God. So, entitled, Light into Life. So, no? So, ang series pala natin is, Let the Lower Light Be Morning. So, that's why, ang pag-aaral ng tanong natin ngayon is yung all about light. So, that's why, napili ko tong Light into Life kasi matagal na tong inano sa akin ng Panginoon. Word sa akin ng Panginoon. Sabi ko, Lord, alam ko na may tamang panahon dito para i-share ko to sa iba. At this is the right time na binigay ng Panginoon. So, yun po. Dito po, marami pong significant or kahalagahan, no, sa atin ang liwanag at isa ito sa kailangan natin para mabuhay. Tama po ba? So, marami pong significant. So, agree ba tayo doon na maraming kahalagahan ang light or ang liwanag sa buhay natin? Kasi imaginein mo kung wala kang liwanag ngayon, sinong nakikita mo ngayon? Hindi mo makikita yung katabi mo. No? Imaginein natin habang naglalakad tayo sa daan tapos walang liwanag. Diba? So dito po, may tatlong significant na ng light dito tayo ngayon. Tatlo lang ito. At sabi nga dito, light can expose. So, hindi pa to mismong point natin ha. Binibigay ko lang po muna yung ano natin. Yun. Foundational na natin. So, the significance of light, una is light can expose. It can bring boldness. So, ang light daw, nag-expose siya. So, ibig sabihin, di ba pag may mga dumi tayo, na-expose? Dahil nga, nakikita natin. Dahil maliwanag. Di ba? It can bring boldness. Makikita mo siya ng, ipapaano sa'yo ipapakita sa'yo. So, una po is can expose. Light, pangalawa po is light can guide. It can give direction. So, ang light daw po is pwede nating gabay. It can guide us. No? Nagbibigay siya ng direksyon. So, imaginein po kung bumabiyahe ka, tapos habang bumabiyahe ka, brown out lahat, tapos wala ka pang light sa sa sasakyan mo. So, sino susundan mo? So, walang direksyon. So, yun po yung kahalagahan. Then, pangatlo po, light can give hope. Nagbibigay daw po ito ng pag-asa. It can give life. Nagbibigay po buhay. So, naranasan nyo na po bang, yun nga, yung sinabi ko kanina, napunta sa isang madilim na lugar or ako po sa na-experience ko po na na-trap po ako sa elevator. Then brown out. Sobrang dilim. Parang mawalan ka ng pag-asa doon sa loob. Opo, sa dati kong trabaho. Pero nung biglang nagbukas, di ba? Oh, sabi mo, buti na lang. Wala na, matatakutin ka sa dilim. So nagbibigay siya pag-asa. Di ba? Lalo na parang sa tingin mo dead end na yung buhay. Then nakakita ka ng light doon na, oy, susundan ko to kasi alam ko, pag pumunta ako dito, may ano doon, may mga tao ata doon. Pero alam mo, nagbibigay buhay. Nagbibigay pag-asa sa akin. So yun po, significant, tatlo lang ito, pero mas marami, alam ko marami pa kahalagahan ng liwanag sa atin. Light can expose, light can guide, light can give hope. So ngayon, first, we must know the source of light that it can bring life. So ngayon, titingnan natin kung sino ba itong nagbibigay buhay. No? Nagbibigay, kumbaga, yung source, yung pinaka-source na nagbibigay liwanag at the same time, nagbibigay po ng buhay. So, may mga babasahin lang po akong verses dito at bilang mga Kristiyano, tagasunod ng Panginoong Hesus, naway
malinaw sa atin 'to. Hindi ka lang nakaupo diyan, parang uupo lang. But sana clear sa atin 'to ngayon, lalo na sa ngayon, 'no? Clear na sino yung source ng light na ito, at the same time, yung source ng buhay natin. So ito po, babasahin ko ito. John chapter 8 verse 12. Jesus spoke to the people once more and said, I am the light of the world. If you follow me, you won't have walk in darkness because you will have the light that leads into life. Amen? So, dito po, itong verse na to, i-expose natin ito mamaya, i-expound natin ito mamaya. So, in 1 John chapter 1 verse 5, this is the message we heard from Jesus and now declared to you, God is light and there is no darkness in Him at all. So, dito naman po sa Psalms chapter 27 verse 1, the Lord is my light and my salvation. Ha? So why should I uh, be afraid? The Lord is my fortress, protecting me from danger, so why should I tremble? Well, sabi naman dito sa Genesis chapter 1 verse 3, then God said, let there be light. And there was light. So dito po sa mga binasa natin, malinaw dito na walang ibang source. Walang ibang source kundi ang ating Panginoon. Walang ibang source ng light at buhay kundi ang ating Panginoon. Ang Ama, no? At ang Anak, din yung Spirit. So, dapat bilang Kristiyano, malinaw po sa atin ito. At ngayon naman po, dadako na po tayo sa pag-uusapan natin ngayon. Now, ang pag-uusapan natin ngayon is yung binigyan. Binigyan ng light na ito, ng liwanag na ito, na kung saan ito yung nagbibigay buhay. So, tingin nyo, sino po yung binigyan? Binigyan ka ba? Tanungan mo yung sa katabi mo, binigyan ka ba ng liwanag? Baka hindi ka binigyan eh. So, yun po. Ngayon po pag-uusapan natin kung sino ba itong binigyan ng liwanag na ito na nagbibigay buhay. So, samahan po nyo ako, entitled Light into Life, Manifesting the Light to Create Life. So, manifesting the light to create life. Amen? So, yung passage po natin ngayon, nasa Book of Luke, chapter 11, verse 33 hanggang 36. Ayan po, meron pala tayo dito. Ayan. Luke chapter 11, verse 33 hanggang 36. So, yun po, kung may mga physical Bible tayo ngayon, yan, sabayan niyo po ako. So, kung meron din kayong application Bible, okay rin naman yun. Pero yun nga, nag-strict tayo ngayon, lalo sa mga youth, na huwag mo nang gumamit ng cellphone. So, yun po. Basahin ko po, sundan nyo na lang po ako. At meron din naman tayong PowerPoint dito. Sige po. Light into life, manifesting the light to create life. So, Luke chapter 11, verse 33 hanggang 36, sabi dito, no one lights a lamp and then hides it or puts it under a basket. Instead, a lamp is placed on a stand where its light can be seen by all who enter the house. Verse 34. Your eye is a lamp that provides light for your body. When your eye is good, your whole body is filled with light. But when it is bad, your body is filled with darkness. Verse 35. Make sure that the light you think you have is not actually darkness. No? And verse 36, if you are filled with light, with no dark corners, then your whole life will be radiant as though all blood light were filling
you with light. So, purihin po ang salita ng Panginoon. At basahin ko lang po siya sa Tagalog, mabilisan lang po. Sabi dito sa Lucas chapter 11 verse 33 hanggang 36, walang nagsisindi ng ilaw upang itago lamang iyon o kaya'y ilagay sa ilalim ng malaking takalan. Kaya't mag-ingat ka, baka ang liwanag na inaakala mong nasa iyo ay kadiliman pala. 36, kung nasa liwanag ang buong mong katawan at walang bahaging nasa dilim, magliliwanag itong parang isang ilawan na tumatanglaw sa iyo. Praise God po. Tayo po ay manalangin saglit. Tayo po ay yumuko, manalangin sa pagkakataon. Lord, we thank you, God, that even, O Lord, may mga struggle, may bagyo, but Lord, salamat dahil nandito kami ngayon, mag-aaral ng iyong salita, magpapabago, magpapatransform muli, O God. Lord, hindi lang kami nandito kung di pumupulang, but Lord, pakikinig kami sa iyong salita upang baguhin mo kami from outside inside, out inside, O God. And Lord, samahan mo po kami, O God, be your Holy Spirit, guide us, at manguna ka sa akin, God, upang maghayag ng salita. Ikaw po ang manguna makita, O Lord, sa mga salita mo na aming babasahin, mahayag ngayon na, Lord, ikaw po magpaintindi sa amin. Holy Spirit, be with us sa buong service na ito. Salamat po sa iyo namin pinagkakatiwala ito sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Praise God. So yun po, in Luke chapter 11 verse 30 hanggang 36. So dito po, itong Luke chapter 11 na to is similarly sa mga napag-aralan na po natin nakaraan. So napansin nyo po, kung nakinig po kayo nung nakaraan. So ilawan din, di ba? Sa Matthew chapter 5 verse 14 hanggang 16. So halos similar po ito dahil yun nga po, ang gospel po kasi, it's all about life, ministry, death, and resurrection ng ating Panginoon. Yun po yung focus ng gospel, which is the gospel is Matthew, Luke, Mark, and John. So, yun po, basahin po natin yun para mas maano tayo, mas malaman pa natin, no? At mas paano pa natin yung buhay natin babasa natin yung Bible. Isa rin po yun sa narinig ko yung gospel. Ano sa mga baguhan. So yun po, ayun nga po sinabi ko, it's similar lang po ito dahil yung apat na book na to is nakapokus sa ating Panginoon. Is the life of Panginoon Jesus, and then the ministry niya, pagkamatay, at saka muling pagkamatay. Praise God. So dito po, ang question natin dito, how to manifest our light. Anyway pala, para malinaw lang sa atin, yung sinabi ko kanina, sino ba itong binigyan ng light? Which is tayo eh, mga nananampalataya. So, dapat malinaw po sa atin yun, na binigyan tayo. Nung naging Christian ka, nung tinanggap mo ang Panginoong Jesus, nang binigyan ka ng Holy Spirit ng Panginoong Jesus, naka-install na, kumbaga, in-install na sa'yo. Inilagay na sa buhay yung light na yun. Diba? So, dapat malinaw po sa atin yun, ha? Malinaw bagay. So, yun po. Sabi dito, how to manifest our light as Christians to create life. So, dito naman, ang tanong dito, paano ba natin, no? Paano ba natin, kumbaga, ipapakita, no, magmamanifest, no, yung light na yon as Christian, na mag-create din ng life. Magbigay din ng buhay sa iba. No? Unfair naman po na binigyan ka ng buhay ng Panginoon, wala ka nang ginawa. Diba? So, yun yung dapat natin gawin ngayon at yun yung pag-aaral na natin ngayon, no? Na yung buhay or yung liwanag na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, i-share din natin sa iba.
I kung ano yung good news, kung ano yung, ibinigay sa'yo ng Panginoon, i-share din natin sa iba. Huwag tayong madamot. O huwag lang tayong nakaupo lang tayo diyan. So, praise God dahil nandito tayo ngayon, nakinig ka ngayon, at alam ko may matututunan ka ngayon at madadala ka na may Panginoong Diyos na nagbibigay buhay at nagbibigay liwanag sa buhay. Praise God. So, three important basic points. Tatlong basic points lang po ito. Napaka-basic lang. Minsan kasi yung basic pa yung ano, minsan nakakalimutan natin. Oh? Three important basic points lang po ito na gusto kong ibahagi sa bawat isa ngayon. At gusto kong matuto tayo nito at maibahagi din sa iba. No? Unang-una po, unang-unang points po. Sabi dito sa verse 33, no one lights a lamp and then hides it or puts it under a basket. Instead, a lamp is placed on a stand where its light can be seen by all who enter the house. So, unang-unang points po, show the light. So, kung isa kang mananampalataya, ipakita mo. Simple lang. Pakita mo. Pakita mo sa gawa mo. Pakita mo sa pananalita mo. Ipakita mo. Even sa trabaho mo. Pakita natin. Kasi isa yun sa ano eh. Isa yun sa nag-i-encourage din ng iba na hindi pa mananampalataya. Ay, kakaiba to. Christian kasi yan. Tama po natin. Christian kasi yan, kaya ganyan yan. Christian kasi yan, kaya hindi talaga gumagawa ng kalokohan. Nakuha natin. Ipakita daw natin. Anong sabi nga dito? No one lights a lamp and then hides it. Bigyan ka na. No? Lagi kong sinasabi, gusto kong i-clear sa atin to. Dapat maliwanag sa atin, no? Mga youth, mga katatayan, no? Kung anumang status ng buhay natin, dapat maliwanag sa atin to. Bilang Kristiyano, binigyan ka na ng Panginoon ng liwanag. Hindi ka na naka-align dun sa darkness ng buhay mo dati. Dapat maliwanag sa atin to. Dapat clear sa atin to. Bilang Christian, hindi mo tinatago. Hindi natin tinatago yung light na ito. No? No one lights a lamp and then hides it. Binigyan ka ng Panginoon, ipakita mo. Show the light. Show your light. Pakita natin sa Panginoon. So, unang katangian dito, sabi nga, don't hide the light. Ganyan ba? So, no one lights a lamp and then hides it. Don't hide the light. Daw po natin itago. If you are Christian, alam mo sa sarili mo, tagasunod ako ng Panginoong Hesus. Disciple ako. Nag-aaral ka man, nagtatrabaho ka man, nanay ka man, kung anong estado ng buhay mo. Ipakita mo. Ipakita natin sa iba. No? Kung anak ka man, no? Dapat sumunod ka sa magulang mo. Kung youth ka man, nag-aaral ka, sumunod ka sa mga rules ng school. Diba? Sumunod ka sa leader mo. Yun. Diba? Ay nakita ko mga minsan, naiintindihan ko naman yung mga, lalo na mga youth, sa mga post minsan. Kasi dyan ako dyan ako nagmula before, yung youth pa ako, kung ano-anong pinagpo-post ko, kahit walang kwentang mga bagay, kahit walang kwentang mga, saan bastos na eh. Tapos Christian ka, tapos yun yung ibig sa social media, hindi lang to sa trabaho, in general to so, minsan doon pa lang makikita, Christian ba to? Di ba? Makikita mo na eh. So, may sinaway po ako sa kinaarahan. Pero naiintindihan ko naman kasi doon ako galing. Nung hindi pa ako Christian, nung nag-backtrack nga po ako ng mga post ko before, naging Kristiyano na ako. Ang layo ko na pala dati. Nagmumura ka doon, ano-ano pinagsasabi mo doon, di ba? May mga tao pang nilalagay mo doon, di ba? So, ipakita natin, no? Ipakita natin kung saan estado ng buhay natin. Social media mo, lalo na ngayon, grabe yung hatak ng social media sa buhay ng tao. Amen? Don't hide it. Ipakita natin. Ipakita natin yung light na yun
as a Christians. Then pangalawa po, sabi dito, instead, a lamp is placed on a stand. So una, don't hide the light. Then pangalawa po dito is place the right spot. Ilagay mo daw sa tamang lalagyanan. Di ba? Hindi yung kung saan-saan mo nilalagay. Pwede namang pinapakita mo, pero hindi mo naman dinadala sa tama. No? So, pwede palang magliwanag ka, pero wala ka sa hulog. No? Papagay, may mga ganun eh. Christian ka na, pero paano-ano ka pa eh. Pawala-wala ka pa eh. So, ilagay daw natin sa tama. Ilagay daw natin sa tama yung light na meron tayo bilang Christian na para makita, matanglawan ng iba. Ipakita natin at ilagay natin sa tama. If you are Christian, no? Kung malinaw sa'yo na Kristiyano ka, mag-act ka as Christian. No? Social media, ipakita mo. No? Kung ano-ano yung pinopost mo, kung anong walang kakwenta-kwentang mga bagay o kwenta-kwentang mga mga words na pinopost mo doon, ilagay mo yung mga tamang words. Ilagay mo yung mga encouragement. Kaysa kung ano-anong mga words na ilalagay natin. Even sa mga nanay, sa mga anak. So, nagsaway tayo, di ba, kung ano-anong words. Minsan, ilagay din natin sa tamang mga words. Kasi yun yung light sa kanila eh. Kumbaga, yun yung magbibigay sa kanila ng, oo nga pala, mali pala yung ginagawa ko. Ikaw naman nagsaway, pinalo mo agad, di mo man lang pinaliwanagan. Eh, wala na, nag-rebelde na yung bata. Tama? Oo po ba? So, kaya minsan, okay naman yung approach mo, pero mali yung approach. Okay naman yung ano, mali naman talaga siya eh. Di ba? Ikaw naman, mataas yung emosyon mo. Nadala ka ngayon. Oo, tama na mali siya. Pero ipakita mo rin kung how the way you act, paano siya saway. Bilang Kristiyano, dapat matuto rin tayong gano'n. Tama po ba? So, show the light. Don't hide the light. Place the right spot. Sabi nga dito sa John chapter 9 verse 5, while I am the light in the world, I am the light. While I am in the world, I am the light of the world. So, since wala na dito yung Panginoon, alam natin na sinasamahan natin tayo ng Panginoon, then tayo ang nasa mundo ngayon, tayo rin ang magbibigay buhay. Tayo rin ang mag-provide ng light na ito as a Christian. Sabi nga nito, I am the light of the world. So, nasa atin na po nakaatang yung light na ito na nagbibigay buhay bilang Christian. So, malinaw po ba? Natututo po ba tayo sa oras na ito, sa umagang ito? Praise God. So, una po, show the light. Then, pangalawa, sabi dito, your eye is a lamp that provides light your body. When your eye is good, your whole body is filled with light. But when it is bad, your body is filled with darkness. So, pangalawa po is shine the light. Ayan. Ayun, shine the light. So, shine the light. So, una, ipakita natin. Then, pangalawa, mag-shine po tayo. Maging iba ka. Kasi maraming mga Kristiyano hindi nagsashine eh. Maraming Kristiyano nagsisimba na lang. Sabi ko nga kanina, nagsimba ka na rin lang, sumamba ka na. May mga Kristiyano ano eh, sinasabi nga na Zimbabwe. Simba uwi. Di ba? Yun lang. Simba uwi. Simba uwi. Hindi nakikita, hindi ka nagsashine. Oo, maganda yun na nagsisimba tayo. Pero hindi lang kasi doon natatapos bilang Christian. May mga responsibilidad pa tayo sa labas. Sa pamilya natin, sa mga kamag-anakan natin, even sa ibang tao. Even nga sa kaaway, sabi ni Lord, pahalin mo kaaway mo. Responsibilidad mo yun.
Paano mo mamahalin yun? Kaaway mo yun. So, ipakita daw natin. Una, ipakita natin. Yung pangalawa, mag-shine tayo. Maging iba tayo. Oh, maging iba tayo. Sa school natin, mga youth. Makikita ka eh, magsha-shine ka eh. Ay, nag-a-accelerate yung bata. Kristyano kasi eh. May ano eh, may paninindigan agad. Diba? May pag Christian ka, pero pa naman, may isang salita ka. Mag-aaral talaga. Gagawin ko yung mga assignment ko. Gagawin talaga. Gagalingan ko na next semester. O gagalingan mo talaga. No? Shine the light. At dito po, sabi dito, dalawang character dito para mag-shine yung light natin. So sabi dito, when your eye is good, your whole body is filled with the light. But when it is bad, your body is filled with darkness. Unang katangian po dito, the righteous side. Sabi nga dito, when your eye is good, your whole body is filled with light. So ano ba tong righteous side na to? Alam mo yung paningin mo, makikita mo pa lang yung isang tao, good na agad yung ano. Kaya, yung makikita sa'yo, yung righteous side na makikita sa buhay mo na may goodness ang Panginoon sa buhay. No? Sabi nga dito, when your eye is good, your whole body is light. Baga nagre-reflect sa righteous side na ito, sa nakikita sa'yo kung ano ka. Magre-reflect sa buhay mo kung ano yung nakikita mo. Kasi kung anong nakikita mo, pwede yung maging result na sa mga gagawin mo pa. Amen? Righteous side. At dito, pinapakita, sabi dito, when your eye is good, kung ano yung mga nakikita mo, at kung ano yung mga reflection ng mga mata mo sa ibang tao, pwede namang gumawa ka ng mali. Pero ginagawa mo yung nakakabuti sa lahat. Imbis na itaas mo yung pride mo para hindi kayo magkaayos, ibinaba mo yun para lang sa pakanan ng lahat. Kumbaga, binaba mo yung pride mo para lang sa ayusan ng lahat. Amen? Praise God. At dito, pangalawa is yung wicked side na sinasabi. Sabi dito, but when it is bad, your body is filled with darkness. So, pwede rin pala. No? Pag mali yung tingin mo, hindi ka rin magkakaroon. So, pwede palang sa tingin mo, tama, pero sa tingin ng Panginoon, mali. Wicked side. Sabi nga dito, but when it's bad, your body is filled with darkness. Kasi sa mundo ngayon, sabi ko nga, malabalahibo na lang po ang tama at mali. Wala naman po akong inaapakan na tao eh. Sinusunod ko lang naman yung anong nagustuhan ko. Kaya ang concern doon, paano ang Panginoon? Diba? Umiinom lang naman ako eh. Excuse. Diba? Minsan kasi, pag nasa mundo ka pa, ang akala mong sinasabi ng mundo na tama, since pakiramdam mo tama naman, di mo alam may tama ka na pala. Praise God. Diba? Kasi minsan kung ano yung in ng mundo, lalo sa mga youth, mga kabataan social media, ano yung nakikita mo na gusto ng mundo, kumbaga, sabihin na lang natin, popular or viral, trending. Tama naman to eh. Di ba? Hindi mo na ngayon kino-consider ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. No? In general to relationship, sa mga pag-aaral. Minsan, bukso ng damdamin.
Gusto ng damdamin. Hindi, gusto ko nang pumasok sa relationship na yan. Mahal na mahal ko yung tao. Di ba? Nakuha natin. Pero lagi natin i-consider ang Panginoon. Kung wicked side ba to, yung nararamdaman o nakikita mo, kung tama ba yun o mali. Amen? So lagi natin sabi nga, i-discern yung tama sa mali. Kasi malabalahibo po, lalo na ngayon, malabalahibo po yung agwat ng tama at saka mali. Kaya kailangan mo talaga i-discern. Lord, will mo ba to? Lord, papasok na ba ako? Papasok na ba ako sa relationship na to? Lord, tama pa ba to? Kasi yun yung hatak ng mundo eh. Bibigyan ka ng parang tama. Pero at the end, magkakatama ka. Di ba? Magkakamali tayo, sabi nga. So ito yung mga wicked side. So kung ano yung right side, gawin natin yun. Pero kung yung mga tingin natin na mali, huwag po natin gawin. Sana po malinaw sa atin na ma-discern natin. Although tao tayo, sabi nga dahil sa laging sinasabi ng iba, tao lang kasi ako eh, nagkakamali eh. Pero hindi po yan lisensya para lagi kang magkamali. Matuto ka naman. Nagkamali ka ng isang beses, please lang matuto ka na. Sorry for the word ha. Naging tanga ka na minsan, huwag kang magpakatanga. Sorry for the word. Diba? So matuto po tayo. Tuto po tayo. Amen? So una po, show the light. Basic lang po ito. Shine the light, pangalawa. Then panghuli po, babasahin ko, may babasahin lang po akong verse. In Matthew chapter 5, verse 16, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So, pag ginawa po natin yung tama, mag-glorify, isa sa mag-glorify, isa sa pinaka-importante dapat mag-glorify sa buhay natin, isa sa natin sa lahat. Amen. Praise God. Pangatlo po, ang panghuli, sabi dito sa verse 36, if you are filled with light, with no dark corners, then your whole life will be radiant as though a floodlight were filling you with light. So pangatlo at panghuli po, spread the light. Spread natin yung light natin. Una, ipakita natin. Then pangalawa, mag-shine tayo bilang Kristiyano. At dito po, spread the light. Pag sabi mo, ikaw yung maging daluyan. Ano ba tong light na to na nagbibigay buhay? The Word of God. Oh? Ang Word ng Panginoon. Hindi, dahil kung ano to, pag natanggap mo yung Word ng Panginoon, huwag mong panatilihin lang sa'yo kasi mabubulok yan. Hanggang sa ikaw yung mabulok. Di ba? I-share mo rin. Hindi naman yung nakatanggap ka ng Word of God. Wala sa galing ito ha. Wala sa galing yan eh. Nasa willingness mo yan. Ano ba naman yung pagsabi dun sa ibang tao o sa mga unbeliever na mahal ka ng Panginoon Jesus. So yun pa lang eh. Na-share mo na si Jesus sa buhay nila. Wala naman yan sa, magpe-preach ako pagkatapos nito. Di ba? Wala yan. Yung makapag-encourage ka lang ng ibang tao, classmates mo, padala mo lang sa church, malaking bagay na yun na nakapag-spread ka ng focus of the Lord. Praise God. At dito po, dalawang bagay po, importanteng bagay din dito sa spread of light. Sabi dito, then your whole life will be radiant, taluyan, as though floodlight were filling you with light. Una po, maging extension tayo. With extension. Pwede kang extension ng ano eh. Kasi, even sa mga Christian, hindi lahat ng Christian is malakas. Napupundi din yan. Kailangan din ng ano, kumbaga, nagle-lift up. So, maging extension daw tayo. Hindi mananampalataya. Kasi minsan,
Yun yung minsan nagiging struggle natin. Tingin kasi sa atin, hindi, malakas ako. Christian ako. May Panginoon ako. The battle of hindi lang flesh and blood, but the battle is in a spirit world. Minsan di natin nakikita. Akala mo malakas ka pa rin physically, pero spiritually, dun ka na pala tinitira ng tao eh. Kaya, pag-usapan namin mag-asawa, yun na yung about anxiety. Sabi ko sa kanya, minsan kasi, yung open doors natin is yung pagsabi natin na hindi ko kayang labanan. Open doors ng kaaway yun. Pag sinasabi mo, parang dinideclare mo, hindi ko kaya yung battle na to, di mo kaya. Although, tama, di natin kaya kasi may Panginoon tayong kaya-kaya. No? Pero once na dinadown mo yung sarili mo, parang pinapapasok mo yung gawa ng kaaway. Di mo pala kaya. So, ganitong paraan kita titirahin. So, lagi natin ipakita na kaya natin dahil may Diyos tayo, hindi dahil sa sarili mo. And praise God. So, be the extension of the light. So, maging daluyan po tayo. Maging extension tayo ng light na to. Bilang Christian, kung nakikita mong nanghihina, no, yung iba, maging extension ka, magdaluyan ka, maging encouragement ka. At panghuli po dito is be the resource. So malinaw sa atin kung sino yung source natin at magiging resource tayo sa iba. Magiging resource tayo ng liwanag na ito. So, dito na po ako magtatapos in Matthew chapter 5 verse 14. You are the light of the world, like a city on hilltop that cannot be hidden. In Psalms chapter 119 verse 130, the unfolding of your words gives light. Yung bukas ng bibig, unfolding, yun daw ang nagbibigay liwanag. Saan? It gives understanding to the simple. Yung simple na to, ito yung mga walang kaliwanagan. Ito yung mga unbeliever. Amen? So yun daw po yung word mo na dala-dala ngayon, yung natanggap mo ngayon, yung salita ng Panginoon, yun yung word na nagbibigay liwanag sa kanila. Yung encouragement mo, possible yun na yun yung gagamitin para mag-encourage sa ibang tao, sa mga unbeliever, na madala sila sa Panginoon. Amen? In conclusion po, so dito na po ako magtatapos. So sabi ko kanina, may expound lang tayo verse kanina, yung pinakaunang verse na nabasa natin. Sabi dito, sa John chapter 8 verse 12, meron naman nata dyan. Yan. Jesus spoke to the people once more and said, I am the light of the world. So, dito po malinaw na sinabi ng Panginoon, siya yung light. Siya yung source of light. No? At dito, sabi niya, if you follow me, conditional. Tama po? Sabi dito, if you follow me, if may condition ang Panginoon, no? Malinaw sa Panginoon na may choice ka. Kaya may condition ang Panginoon. If you follow me, sundin mo ako. Kasi may choice ka nang hindi sumunod eh. Binigyan ka ng free choice ng Panginoon sa lahat ng gagawin. Kaya sabi dito, may condition ng Panginoon. If you follow me, ito yung kagandahan. You won't have walk in darkness. Okay, so pwede bang palakpakan natin ang Panginoon sa salita niya? Amen? No? Pag sumunod daw tayo, no? Una, conditional. May condition ng Panginoon kung sumunod ka o hindi. Nasa atin yon bilang Kristiyano. But ito yung assurance. No? Assurance yan. Wala lang kasing wala lang naka-highlight. Assurance to you won't have to walk in darkness. Hindi ka na dadaan
sa pangit na daanan or sa mga, kumbaga, sa darkness dito, ito sinasabing darkness dito, yung dati mong buhay na kung saan kamunduhan. No? If you follow me, you won't have to walk in darkness. Wala ka na sa kadiliman. Praise God. At dito pa panghuli, because you will have the light that leads, ano daw? That leads to life. Amen? Diba? In-install na sa atin because you will have. Kung tinanggap mo ang Panginoong Yesus sa buhay mo bilang Diyos at tagapagligtas, yung Holy Spirit nag-install sa'yo ng light na yon na nagbibigay po. That the light that leads life. So dito na po ako magtatapos. Pwede niyo bang pa-ibitahan ko si Ian? Praise God. Pwede bang ibitahan ko ang bawat isa na sa sandaling ito tayo ay tumayo? Kung kaya po natin tumayo sa pagtatapos natin. Praise God. Hallelujah. Mas. So yun po. Ngayon po sa oras na ito, nandyan ka hindi dahil aksidenteng nandyan ka, kundi tinaon ng Panginoon na nandyan ka ngayon. Si Lord yung naglagay sa iyo dyan. Kung saan ka ngayon nakaupo, saan ka ngayon naruroon, may malaking dahilan ng Panginoon kung bakit nandyan ka ngayon sa kinaroroonan mo ngayon. At bago po tayo magtapos, no, sa service na ito, sa word na ito, kung sino man dito na mayroong, alam mo, may kanya-kanya po tayong battle, pinagdadaanan sa bawat isa. Or may mga sin tayong nagagawa na laban sa Panginoon na hanggang ngayon, parang tila yun yung humahatak sa'yo. No? Magpahanggang ngayon, tila humahatak sa'yo para dalhin ka pa rin sa dilim, sa darkness ng dati mo. Kung ikaw yung tao na to, pwede bang maggulay-gulay ka? Kung ano man yung sin na yan nyo, na patuloy naghahatak sa'yo ngayon sa darkness. At sa mga tao dito na yung buhay nila hindi pa totally isinusurrender sa Panginoon. I know that God's talking to you right now. I know the presence of God ay nandito ngayon. Huwag mong pakialaman yung katabi mo, huwag mong tingnan yan, huwag mong pakialaman yan. Ikaw lang at ang Panginoong Jesus. Kung ikaw yung tao na to, na magpahanggang ngayon, wala kang assurance, parang sa tingin mo, wala kang kasiguraduhan. Sa mga tinatakbo ng buhay mo, wala kang kasiguraduhan kung magtatagumpay ka ba sa buhay na ito. Kung hanggang saan na lang bang buhay na ito. No? At kung ikaw itong taong na to na kailangan mo, sabihin mo sa Panginoong Hesus, kailangan mo siya, no, sa buhay mo. Ngayon po, sa panalangin ito, this is the prayer of acceptance sa Panginoong Hesus. Kung ikaw tong tao na to, na kinakausap pa ng Panginoon, isuko mo na yan. Yung buhay mo na yan, isuko mo sa Panginoong Hesus yan. I-accept mo siya bilang Diyos at tagapagligtas. Kung ikaw tong tao na to, na nakatayo ka dyan, huwag mong pakialaman yung katabi mo, huwag mong pakialaman yan. This is the destruction of the enemy. Ikaw lang at ang Panginoong Hesus sa oras na ito. Kausapin mo siya. At kung ikaw naman tong tao na katingin mo, nagkasala ka, nakagawa ka ng mali, at gusto mong humingi ng tawad, i-rededicate yung buhay mo sa Kanya, gawin mo. Personalin mo ang Panginoong Hesus sa oras na ito. Personalin mo. At ngayon po, as I pray, pwede nyo pa akong sundan.
If you are willing, sabi ng Panginoon, if you are willing, if you follow me, kung gusto mong sumunod sa akin, this is the prayer of acceptance sa araw na ito. I know that the Holy Spirit come and fill this place right now. Kung ikaw tong tao na to, na kailangan mo ang Panginoong Jesus, gusto mo siyang tanggapin sa buhay mo bilang Diyos at tagapagligtas, in the count of 3, pwede bang pakitaas ng kamay na yan? Pwede pakitaas ng kamay? Kung ikaw tong tao na to, kinakausap ka ng Panginoon, kailangan mo siya sa buhay mo, kailangan mo siyang tanggapin sa buhay mo bilang Diyos at tagapagligtas. Ako po'y mananalangin. This is the prayer of acceptance sa bawat isa, sa pagsuko ng buhay ng bawat isa. Sundan nyo lang po ako at ariin nyo pong personal na panalangin ito. Ariin nyo pong sa inyo. Kayo at ikaw lang at ang Panginoong Jesus. Personalin mo siya sa oras na ito. Sundan nyo lang po ang panalangin ito. Panginoong Jesus, ako po'y nagpapakumbaba sa iyong harapan. Ako ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Inaamin ko po Naamin ko po na ako po'y makasalanan, na ako ay makasalanan, na apart from you, na apart from you, I can do nothing. I will do nothing. Patawad po sa aking mga kasalanan. Patawad po sa aking mga Sinadya ko man ito o hindi. sinadya ko man ito o hindi. Sa isip man, sa gawa, Sa isip man, sa gawa, o sa pananalita. o sa pananalita. Tinatanggap kita Natanggap kita bilang Diyos bilang Diyos at tagapagligtas sa buhay ko. at tagapagligtas sa buhay ko. Ikaw na nga po ang maghari sa buhay kong ito. Ikaw na nga po ang maghari sa buhay kong ito. Isulat mo nga po ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Isulat mo nga po ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Ito po'y aking panalangin Ito po yung aking panalangin sa aming tagapagligtas na Panginoong Yesus. sa aming tagapagligtas na Panginoong Jesus. At ang lahat po ay magsabing, Amen. Amen. Praise God. Ako na lang po ang manalangin sa pagtatapos. Lord, salamat po sa araw na ito. Even, O Lord, may bagyo. But Lord, your grace is enough for us, O God. Salamat sa iyong mga salita na patuloy na nagre-remind sa amin kung sino kami ngayon, kung ano ang kalagayan namin ngayon sa iyong harapan, O God. At Lord, malinaw sa amin that you are the source of the light that bring life, O God. At yung source na ito, na kung saan ibinigay mo sa amin, yung light na ito, ang buhay na ito na ibinigay mo sa amin. Lord, magiging extension kami, magiging resource kami sa iba. Lord, hindi kami Kristiyanong nakaupo lang, hindi kami Kristiyanong basta nakinig lang, hindi kami Kristiyanong basta sumimba lang, nagsimba lang, O God. But Lord, gagamitin mo kami sa iyong kalooban at sa iyong kaharian, O God. Lord, salamat po sa oras na ito. Patuloy ka pong mangusap pa sa amin that will continue to this service, O God. Ikaw po ang patuloy na maranasan, ang katagumpayan mo, O God, ang patuloy na maranasan ng bawat isa. At Lord, dalangin ko rin po, ikaw po ang magbigay, O Lord, provision sa bawat isa, financially, physical, hallelujah. Even, O Lord, kung sino man yung may mga karamdaman dito, malubaman o hindi, I declare in the name of Jesus, be healed in the name of Jesus. Accept that. Receive that. Hallelujah. Lord, patuloy ka namin pinapasalamatan, O God. Ano mang situation sa buhay namin, ikaw po ang patuloy na pinapasalamatan sa buhay namin. Lord, samahan mo pa kami, gabayan mo kami, saan mo kami dalhin, O God. Ikaw po ang patuloy na mag-light sa amin, O God. Ikaw po ang patuloy na sumama sa amin upang magdala ng buhay para sa iyo. Ikaw po ang patuloy na makita sa amin. Ikaw po ang magliwanag. Lord, salamat po. Salamat po. Ikaw na nga po ang maghari sa amin. Sa lahat ng aming mga dinadala. Thank you, Lord.
Sa'yo namin ito, pinagkakatiwala sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Praise God.